Sa kumakalat na video ngayon sa internet, sa sa video walang takot ng pag-atake ng 5 kabataang snatcher sa isang choker ng jeep. Makikita sa video ito na 5 kabataan na parang namamasyal lang. Pero nang bumarad ang isang pumapasatang multicab, tila naging kudyat na ito para sa kanilang maitim na plano. 2 sa kanila ang posibleng lumapit sa driver na ito. Ipinasok ang isa sa mga kawatan ang kanyang kamay sa sakyan. Pagkatapos mabilis na tumakbo kasama kanyang tropa. Ang tsuper na tangayan ng cellphone at pera, di na nagawa pang habulin ng mga totoy na snatcher. Anyway, mga tol, pag titingnan pala natin, ito yung minor in conflict with the law. Ito yung figures, FYI. January to June 2014, 373 sa Davao. Malaki, Compared dito sa National Capital Region, 130 na mga kabataang involved or in conflict. Saan galing yan? Ito yung sinasabing binigay sa atin ng children in conflict with the law. Ito yung covered. Ito yung mga CCTV. Ngayon, kabataan kasi, pag nahuhuli yan, alam mo naman, may release ng DSWD. Yes. Ngayon, matapang si Mayor Duterte. Ito yung hamon natin kay Mayor. Disiplinahin ang mga magulang nitong mga putok sa buhong mga kengkoy na to. Para yung mga magulang na yan, kasi minsan narinig ko si Mayor Duterte sa kanyang programa doon, nagbibigay ng warning sa mga magulang, lalo na mga anak ng mga mayayaman. Ito naman ngayon, mga kengkoy na pag-alagala, kinakailangan madisiplina itong gawa ng mga bata. At pagkatapos, ginagamit ng mga sindikato dahil pag hinuli to, turnover DSWD. Pagdating sa DSWD, pinakakawalan. And vicious cycle pa ulit-ulit. Kaya ako nakikinig sa atin si Mayor Duterte, mas magandang hanapin itong figures na to at bantayan itong mga kabataan na to. Hindi sila, kundi yung mga magulang o di kaya yung mga handler nila bago maging full-fledged criminal na to. Again, Corbin, hindi ako maniniwala dyan. Yung nagpasaya ganyan, bali. Hindi. Ito. Sa Davao, siyempre, tulad ng lahat ng lugar, meron din mga kabataan na nakagawa ng kalokohan. Pero dito, mas malakas sa Metro Manila, yung mga tawag ko, Amok Boys, mga rugby boys. Nagkaalat yan, araw-araw, nagawa ng krimen. So, mali yan. Palagay ko, may punto ka rin tulad. Kasi, at saka isa pa. May politika, pero para at saka sa isa pa, yung mga batang yun, may hula ako dyan baka 48 hours. Siyempre, sasabihin ni yung mga, pwede bang makuha yung mukha niyan? 48 hours. Pero tulad, seriously ito, hindi ito Guatemala. Wala akong sinasabi, 48 hours. Alam niyo, noong araw, dekada 70, sa Guatemala, ang mga bata, dinudumot doon. Tapos nakikita na lang, dahil bata pala sila, naging kriminal. Huwag naman sana. Pero I believe, dito sa Davao na to, maaaring baka nagkaligtaan lang itong figure na to. We have the figures dito. Mataas sa Davao sa mga children in conflict with the law, minor. Ngayon, sa Metro Manila, NCR, siguro yung mga minor na nakikita kasi sa mga video at saka sa figures na to, we have yet to verify. Pero kung talaga pagmamasaya natin to, you have something to worry about. Kasi natatakot siguro yan dahil napabalitaan na baka tatakbo si Mayor Duterte, nag-uumpisa na yung demolition job. Pwede magpapabaril ka. Sabi ni Mayor, kung sino man na magkahamon sa akin na ako itatakbo ng presidente, magpapabaril. Siya pipila. Marami nang gusto magpabaril. Isa ka ngayon. Oo. Para sama ka.